Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa iyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at maririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ng iyong mga katabi ng magandang umaga. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Hesus Nazareno. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mga nakagat ng ahas ay hindi namatay nang tumingala sa ahas na ipinagawa ng Diyos kay Moises. Ang mga tuklaw ng ahas ay gaya ng ating mga kasalanan at paghihirap dito sa lupa. Kaya po mga kapatid, kinakailangan nating tumingala sa langit at manalangin kay Jesus Nazareno. Ikaw kapatid, kanino ka tumakbo kapag binabayo ka ng mga pagsubok sa buhay? Sa alak? Sa bisyo? O nagtatampo sa Diyos? O lalong nilulubog ang sarili sa kasalanan? Sinisira ang buhay, nag-iisip ng magpakatiwakal. Mga kapatid, Diyos
ang gawin nating takbuhan. Sa simbahan, tayo magtungo at tumingala kay Jesus Nazareno na nakabayubay sa krus. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan ng isip. Paunlarin niya tayo muli. Mararamdaman natin ang kanyang presensya na lagi lang siyang nasa tabi natin. Kaya nga po, mahalaga po na sa araw-araw nandun ang ating pagsisisi, humingi ng kapatawaran, magsikap na talikuran ang kasamaan at magugulat ka sa gantimpalang hatid sa iyo ng Panginoon. At doon mo madama ang tunay at wagas na kaligayahan na hindi nabibili ng salapi o anumang material na bagay dito sa mundo. Kaya napakabuti ng Diyos ang ating poong Jesus Nazareno, na kung tayo man ay may matinding pagsubok o pinagdaanan sa buhay, may lugar tayong pupuntahan, hindi kung saan-saan tayo pupunta. Nandito ang Diyos na nagmahal sa atin ng lubos. At katunayan nga po, sa pagmamahal niyang lubos sa atin, nung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, kung paano itinaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, napakabuti ng Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay, kung dumaan man tayo sa matinding pagsubok, suliranin, bigat, alam natin na may Diyos tayo na pupuntahan at lalapitan upang bibigyan niya tayo ng kapahingahan, lakas. At ang Diyos na ito na nakabayubay sa krus, handa tayong patawarin din sa lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. Handa niyang igawad ang tunay na kapatawaran. Kaya nga po, dito sa loob ng dambana, napakabuti ng Diyos dahil oras-oras nandyan po siya sa loob ng confessional box na naghihintay sa atin na kung tayo man ay bumagsak, nalugmok sa kasalanan, handa niya tayong patawarin. Hinihintay niya tayo. Kaya po mga kapatid, hingin natin ang biyaya ng Diyos na magkaroon sana tayo ng kababaang loob. Huwag mawalan ng pag-asa na lumapit uli sa Kanya. Dahil sa Kanya, tayo ay makakasumpong na panibagong buhay, pag-asa, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Ito yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon nagpakasakit. Tiniis siya lahat ng hirap at sakit. Namatay sa krus ang Diyos na nakabayubay sa krus at muling nabuhay upang tayong lahat nandito ngayon na mga makasalanan at alam ng Diyos na paulit-ulit pa rin tayong makakasala. Dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng panibagong buhay, pag-asa na sa kabila
ng kawalan, pagdurusa, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil patuloy niya tayong minamahal. At higit sa lahat, sa huli ng ating buhay, nais ng Diyos na wala nino man sa atin dito ngayon ang mapahamak, kundi mapabilang sa Kanyang kaharian at makamit natin ang buhay na walang hanggan. Amen.